pakpak, ano. Hindi niya ginagawas laging ganyan. Dahil nakakalipad po ang agila kahit nakaganyan lang siya. Para siyang saranggola. Ano po, kung makikita niyo yung saranggola, hindi naman nakampas na. Hindi na ba kayo saranggola yung nakampas yung ano? Di ba hindi? Ang saranggola, pag lumipad yan, dire-diretso lang na ganyan. Ang eagle po, ganun din siya. Nagalaw-galaw lang siya ganyan. Pero, hindi siya napapagod, kaya hindi siya ganun napapagod. Ano po, ang eagle. Sabi po dito, most of the people, sa mga tao daw, most of the people, they want to bring up down. Usually are those who are accomplished among nothing in their life. May mga tao po, sabi nga sa panahon po natin ngayon, yung maraming mga tao, alam mo yun, yung mga tao na pilit kang ibinababa at binabagsak. At sino yung mga tao yun? Ang mga tao po na pilit kang ibinabagsak, yun po yung mga tao walang na-accomplish. Yung magaling lang manood ng iyong mga pagkakamali at lahat ng ginagawa mo. Pero hindi nila maintindi, alam niyo yun? Yung kanilang buhay. Mas gusto nila na pinapakialaman the term, ano po, ang buhay ng iba, kaysa ayusin ang buhay nila. Ano po, sabi nga po doon, then it's time to get rid of the press. Who shall that your degree will get you no ever order your business. Ibig sabihin po, kaya dapat, ano po, tayo ay sumasama sa ating katulad. Ano po, kung saan, ang kasama mo dapat, yung maiintindihan mo, unawaan ka. Yung mga tao na pwede mong pagkatiwalaan. Marami po, sabi nga, napakaraming tao, hindi nakakatulong, nakakapuliso pa. Ano po, marami po dito, especially dito po sa Taiwan. Kapwa Pinoy na, sinisiraan ka pa. Kapwa Pinoy na, ibinabagsak ka pa. Marami po dito sa atin, kaya kung sabi nga, kung hindi po tayo magiging aware at hindi po natin naiintindihan at hindi natin kilala ang Diyos, minsan po tayo ay nawawala din. At hindi na minsan, kaya kung mapapansin niyo po, may mga tao dito sa Taiwan, ewan ko kung nababalitaan yung nagsusuicide. Dahil doon sa nararanasan nila sa kanilang mga buhay. At dahil po doon sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Kaya sabi nga po, ano po ang dapat po natin gawin? Sabi nga like an eagle, sabi dito, find your fellow achiever and journey on to success. Pumunta daw po tayo, maghanap tayo nung katulad natin. Sabi nga, this principle will teach us to be leader just like an eagle. Ibig sabihin, kaya mong tumayo kahit ikaw lang mag-isa. Kaya mong lumipad kahit ikaw lang mag-isa. Nalatandaan ko po, laging sinasabi ng nanay ko kapag ako po ay ayaw ko pong mag-church dati, sinasabi niya sa akin, sabi ko kasi, wala kasi akong kasama, ayaw ko na mag-church. Sabi ng nanay ko, bakit? Pinanganak, bakit ang may kakambal ka? Sabi niyo po talaga din sa kanya, doon ako napaisip. Sabi ko nga naman, hindi naman ako pinanganak na may kakambal. Ibig sabihin, talagang kaya kong mag-isa. Ano po, kaya kong pupunta kahit saan kasi wala naman daw akong kakambal eh. Sabi niya gano'n sa akin. Pero habang lumalaki po, kung mas naiintindihan ko po yung gusto kong parating ng nanay ko sa akin. Ano po, kaya sabi nga po, tayo, bilang po tayo ay nandito sa Taiwan, sabi nga, humanap po tayo ng mga tao na tama. Ano po, yung tayo ay matuturuan at hindi tayo pahihirapan. Ano po, humanap po tayo ng mga tamang tao na kahit kasama po natin. Ikalawa po, sabi dito, mabilis na ako, nakatun ako hanggang 6 lang naman po ito. Ano po, sabi dito, second, sabi dito, they have strong vision. Ang mga agila po, kung mapapansin niyo po ang mata nila, para silang alam niyo yun, kahit ang layo-layo nila, taas nila pero nakikita nila nandun pa lang. Ano alam na nila na mayroon doon silang kakainin at alam na nila kahit, alam niyo po yung dagat, di ba? Ang dagat, magalaw yan. Pero kita nila yung isda. Kaya kapag sila gumanon, kuha nila yung isda kung saan nila kukunin. Ganun po katalas ang mata ng agila. Ganun po siya katalas. Sabi dito, ang one eagle character is which is so, it bright 5 kilometers away. Ganun kalayo ang 5 kilometers away. Layo nun. Wala dito, hindi natin makikita kasi nandun siya sa malayo-malayo. Ano po? Sabi dito, he narrow its focus to it and sit out to get it.
grab it. Ano po, yun yung isang katangian ng eagle na alam niyo kasi pag kung kayo po ay makikita niyo yung eagle, gumagano yung mata niya. Naniningkit ba? Ano yung naniningkit? Pinalisikin kasi sinisimpat niya eh. Ano, di ba pag may sinisimpat kayo, alam niyo yung sinisimpat? Sinisimpat sa amin eh. Sinisimpat sa amin eh. Yung ano, yung gusto-gusto mong makita, gumagano ka, di ba? Ano yun? Oo, yung talagang tinitingnan mong diretsong gano'n. Tingnan mo nga kung tuwid. Ano, di ba? Talagang sinisimpat mong gano'n yun? Simpat sa amin talaga yun eh. Ano ba sa inyo? Simpat sa inyo, magkaiba tayo. Yun yung puro na namin ko sa akin eh. Taga saan ba kayo? Taga Batangas ako eh. Ayun yung sa amin eh, sinisimpat. Ano po? Pag sinimpat na ganyan, makikita niya kung tuwid na. Di ba, nakasingkit kayong gano'n, sinisingkitan niyo yung mata niyo, gano'n din po yung agila. Ano po, para makita niya kung tama, saktong-sakto ko. At hindi niya po, itigil yun. Sabi po dito sa Isaiah 32:8, sabi po dito, but the noble make noble plan, by noble deeds they stand. Ibig sabihin po, ang tao na may plano sa buhay, yung po ay mananatili. Ano po, hindi yung, lalo mo dito lang, ngayon lang, tapos bukas, wala na, patay na, wala na, ano, sa susunod na lang ulit. Hindi po, sabi dito, by noble deed, he stand. Ano, pinaninindigan niya. Ano po kung ano yung planuhin niya. Hindi yung, ngayon ka lang plano, bukas na na lang ulit. Sa susunod na lang, hindi nag-succeed eh. Ano, hindi naging maayos eh. Yung pag na yung iba na ulit. Ano po, minsan po meron po tayong mga ganong ka-attitude. Ano po, yung hindi na natin itutuloy, lalo na nakakita tayo ng hindi maganda. Nagkaroon ka ng challenges, na konti, ano, ayaw mo nang ituloy. Pero nakikita mo yung vision. Nakikita mo, ganito. Pagkatapos ng trip ng 3 years, kung ako ay mag-iipon ng 10,000 a day, a month, 20,000 a day, ano kaya yun? Ay, laki naman yung sweldo doon. Alam mo, kung 10,000 a month ang aking sasweldo nakaganon kayo kasi may focus ka eh. Gusto mo ma-achieve mo ang 1 million. 1 million. Alam mo, 1 million in 3 years. Kaya mo kaya yun? Pero once na itong may vision, magagawa mo yun. Hindi mo na ako bibili ng sale. Hindi mo na ako, kasi ang target ko, magkaroon ako ng business eh. Kailangan ko ng punan. Kaya ngayon, hindi mo na ako iinom ng leita. Hindi mo na ako kakain ng chipay. O kaya naman, hindi mo na ako mag-happy-happy. Ano po, babawasan ko yung ganito. Itong mga bagay na ito, kasi ito naman, di ko naman ito kailangan eh. Once na you have a vision, kung gusto mo magkaroon ng isang negosyo, kailangan mo po ng puhunan. Pero, kung wala kang ginagawa para makamit mo yung puhunan, mangungutang nila ako sa bangko, pero naman doon, may insurance naman. Ano, kung pwede naman ako manghiram sa bangko, tapos babayaran ko nilang konti-unti. Ay, why not? Simulan mo na ngayon. Ano po, why not na yung ibibili mo ng naitsa, ilagay mo kay piggy bank. Piggy bank. Di ba? Bakit naman natin piggy bank? Pwede naman yung ano na lang, kawayan. Ano po, may piggy bank po kasi ako dun sa bed. Sa piggy bank, ihulog ko na lang doon. Bawat ano mo, sabi na, nabili ko doon na natin, pero may goal ako eh. May goal talaga ako eh. Sige naman, hindi ko na ito bibili na siya. Nakakataba naman yun. Kaya hindi nila ako bibili. Ilalim ko na may piggy bank. Ano po, sabi nga, nasa ang motivation, gaya po ng eagle, sabi dito, no matter those, the eagle will grab it. Ano po, gagawa siya ng parang para makuha yun. By hook and by crook, magyayari. Ano po, nothing is impossible to God. Amen. Amen. Then sabi dito, they are kind of people who matter the circumstances, they will strive or to achieve what they set it off. Ano po, sabi, ano po itinuturo dito? Ang itinuturo po dito, sabi ko, remain focused on your ending goal no matter the obstacle. Do not let them move your focus. Ano po, kagaya po ng agila, they are focused sa kanilang, sa kakainin nila. Ano po,
Kaya sabi dito, kailangan daw tayo ay laging nakapokus. Sabi po dun sa 1 Corinthians 10:13, please naman kayo ng isa na ito. 13 sabi daw, 1 Corinthians 10:13 po, hindi po 31. Nabaliktad po yan. Ano po dito? Sabi po dyan, sige po, basahin natin. No 1, 2, temptation 3. No temptation. except what is common to man. God is Faithful, faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But When you are, He will also provide a way. Stand up under it. Amen. Sabi po kung tayo ay nasa Panginoon, sabi niya wala daw kahit nating temptation na ibibigay sa iyo ng Diyos nang hindi nararanasan ng ibang tao. At sabi dito, God is faithful, He has not, hindi ka itetempt niya nang hindi mo kakayanin. Ano po, sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, mahirap man yan, yan ay makakaya mo kung ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Ay sabi nga dito, gagawa siya ng paraan. He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ano po, hindi ka po pabayaan ng Diyos. Tutulungan ka po niya na maabot mo o malampasan mo po yung temptation o yung obstacle po ng buhay mo. Sabi po dito, Colossians 3:2, sabi po dito, set your mind on things above, not in earthly things. Ano po, lagi pong nakaset yung mind mo. Ano po, sabi dito, on things above, kung ano yung mangyayari sa kinaharap. Ano po, hindi kung ano yung mga bagay sa paligid mo na nagbibigay sa iyo ng temptation. Sabi din po sa Philippians 3:13, brother, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but on things I do, forgetting what What is is behind is behind toward what is ahead. and 14, ito po yung maganda sa sinabi sa 14. I press on 1, 2, 3, toward, basahin natin. 1, 2, 3, I press on toward to go win Christ for which God called heavenly war. Wow, energetic talaga kayo magbasa, no? Ano po, I press on toward the goal to win the prize, which is God has called me heavenly reward in Christ Jesus. Ano po, yung nakapokus ka dahil alam mo may goal ka at gusto mong palalunin, ano po, anong gagawin mo? You will be focused. Ano po doon sa vision po na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Then sabi po dito, in life they're behind on control of bound to happen when they go. They do. Most people are devastated or also hold the choice to either crash or come out strongly. In effect, people should not run away from the storm, but fight on the rise of greater high, achieving release challenges and use them profitably. Bulol ako eh. Profitably. Dahil sabi po dito, ano po ang sabi dito? Alam niyo ito? Joshua 1:9. Dahil sa lahat po ng circumstances ng buhay natin, sabi po ng Panginoon sa Joshua 1:9, I have command. Sige po, pwede po bang basahin natin yung with confidence? Sige, 1, 2, 3. Be courageous. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan man daw tayo pumunta ng Diyos po, hindi tayo pababayaan. Ano po, kaya be strong and courageous. Sabi po, number ano na ba tayo? Number 3. Ba't gano'n? Lumampas tayo. Number 4, hindi. Number 3, hindi pa natin na ano? Sorry naman. Ano po ang sabi po doon sa 3? They never afraid in the storm, but they love it. Sabi po dito, ang sa katangian ng eagle, ano yung una? They have Hindi kayo nagsisila. Ano po, ang una ay, they
They fly alone at high altitude. Ikalawa, ikatlo, they never afraid in storm, but they love it. Oh, sabi ko, ate, kakatakot kaya sa storm. Diba? Kasi may tiglat-tiglat pa yan eh. Ano po, pero ang eagle, gustong-gusto nila yon. Ano po, ang eagle po gustong-gusto nila. Sabi po, when the clouds gather, the eagle get excited. Alain nyo, no? Ang eagle kakaiba rin, no? Excited na excited sila. It used the storm wind to lift it higher. Bakit po? Dahil sa lakas po ng hangin, ang ginagawa po ng eagle, iginaganyan lang po niya ang kanyang pakpak. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi na po niya kailangang magkakampas ng kanyang pakpak dahil siya po ay lilipad na ng mataas. Ano po kaya gustong-gusto po ng eagle ang storm. The eagle used the running storm to lift him up above the clouds and getting the eagle the opportunity to glide above the storm and rest its wings. Napapahinga niya yung kanyang pakpak. And then, meantime, all the other bird is hiding the leaves. Ano, habang, ano po, ito yung maganda dito eh, no? In the meantime, at all the other birds hide the leaves and branches of the tree. Ano, di ba? Yung mga ibon, ay yung gaya ng maya, ng mga anong ginagawa nila? Sila yung nagtatago sa mga dahon. Nagtatago sila sa puno. Ano ba kapag bumabagyo? Kasi takot sila. Pero ito pong eagle na ito, kakaiba, excited pa siya, gusto niya yung may bagyo. Bakit po? Kasi nakakapag-rest siya. Kasi nakakalipad siya na mas mataas dahil po dun sa hangin na dala po noong bagyo. Ano po? Then sabi po sa Matthew 14:27, sabi po dito, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, do not be afraid. Ano po, sabi nga po, sa mga storm ng buhay po natin, sa lahat ng obstacles, sa lahat ng trials ng buhay natin, sabi nga po, iyan po dapat ay hindi natin tinataguan, kundi pinipace po natin. Bakit po? Dahil doon niyo po makikita kung gaano kalaki ang Diyos niyo. Kung gaano ang gagawin ng Diyos. Kaya dapat excited ka rin kapag may obstacle. Excited ka rin sa circumstances ng buhay kahit nahihirapan ka. Why? Kasi doon mo makikita na may malaki kang Diyos. Ano po? Pero kung ikaw magtatago ka para kang small bird, ano mo, na maliit na ipon, ay hindi mo makikita kasi nakatago ka. Pero kung ikaw ay nandoon sa gitna ng storm, God, do something kagaya po ng ginawa ni Jesus kay Peter. Ano po, noong pong bumabagyo, di ba, yung nandun sila sa boat, tapos nakita ng mga disipulo, si Jesus ay natutulog. Alam niyo, tutulog si Jesus doon sa boat. Tapos sa bangka, hindi pa, boat na. Ano po, sa bangka, at sa boat natutulog, at ang mga disipulo ay sila ay takot na takot kasi ang laki ng wind, at tatakluban sila ng wind. Pero ano po, ginising nila si Jesus. Ano po sabi ni Jesus sa kanila? You have a little faith. Sabi niya, kayo, bakit kayo natatakot? Ano po sinabi lang ni Jesus doon sa wind? Stop. Sabi lang niya, tumigil ka. Ano sabi, tumigil ka? Tumigil! Ganun ka-powerful ng Diyos eh. Ano po, kaya kung tayo po, nasa gitna po tayo ng bagyo, once na tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, God will take charge of it. Ano po, ang Diyos po ang gagawa ng